humingi po kami ng additional 5 billion para lang po mapahaba natin itong programang ito. We wrote already DBM marirelease ngayong araw kasi kailangan namin ilagay din yung mga iba pang ruta, kung ilan yung magiging benepisyo at saka kung sino makikinabang dito. Sisikapin ng Department of Transportation na umabot hanggang sa buwan ng Hulyo ang pondo para sa service contracting program ng pamahalaan. Kaya muli sila nagre-request sa Department of Budget and Management ng dagdag na 5 bilyong pisong pondo. Ayon kay Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez, sa ngayon ay may 1 bilyong pisong pondo na sila para sa magiging rollout ng service contracting program na sisimulan sa April 15. Based on our mechanics also, tatakbo ang mga units na kabilang sa service contracting program ng 5 days per week. 5 days. Ibig sabihin, hindi kailangan Lunes hanggang Friday, working days. It's up to you to do it 5 days a week. At itong 20% discount pala na sinasabi natin, this is whole day. Itong pagtatakbo ng ating mga sasakyan din, papublikong sasakyan, is whole day also. But kailangan, kasi meron tayong limitation na 100 kilometers per day. Sa naturang programa, nasa 800 million pesos ang ilalaan sa road transport tulad ng jeepney, UB Express, city buses at EDSA bus carousel, habang 200 million pesos ay para naman sa maritime sector. Tinatayang nasa 1,000 transport operators, 50,000 PUB units at 15 milyong pasahero kada araw ang makikinabang dito mula sa 823 routes na tinukoy ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Sa mga bus na bumabiyahe sa EDSA Carousel, nasa 100 pesos per kilometer, 30 pesos per kilometer sa traditional jeepney at 40 pesos per kilometer naman ang babayaran ng gobyerno sa mga modern jeepney. Ngunit nararapat silang magbigay ng 20% discount sa mga pasahero. Bukod pa ang umiiral na 20% discount para sa mga senior citizen, persons with disability at estudyante. Ayon naman kay LTFRB Chairman Attorney Victor Mendoza II, gagamit sila ng Global Positioning System o GPS o di kaya ay manual monitoring para malaman kung nabuo na ng mga driver ang nasa 100 kilometrong biyahe kada araw. Para sa mga driver na kasali, mayroon silang ipifill out na online form mula sa LTFRB para doon na rin malaman ang bank account o e-wallet kung saan nila ipapadala ang bayad sa kontrata. Yung ating mga operators, tuturuan po natin yan. Online po to, no need for any paperwork. Yung file ho nila, meron mga requisitos na kailangan nila i-file, which is basically an application form that they signify their consent to the terms and conditions ng ating service contracting program. Which, ang highlights po niyan is yung pagbibigay nila ng discount sa ating mga pasahero. Dagdag pa ng kalihim, sa ngayon na hindi pa nila kakayanin na ilibre sa pamasahe ang lahat ng pasahero dahil sa mabilis nilang mauubos ang inilaang pondo sa naturang programa. Kapag nilibre po natin yan sa lahat ng ruta po, no? 48 hours ubos po. So again, ang habol nga po natin dito is sustainability. So, kailangan natin magtulong-tulong kung paano natin mapapahaba at mas madami po makikinabang sa programang ito. Ayon naman sa jeepney driver na si Andreo Inocencio, payag na siya sa ganitong sistema kaysa naman wala siyang kitain sa maghapong pamamasada. Pwede naman yun eh. Kaysa dito sa biyahe namin ngayon talagang pahirapan talaga. Kasi dito wala talaga tsaga-tsaga na lang. No, sige kung ano yung gusto nila, susunod na lang kami. Samantala, ang taxi driver naman na si Edwin Abong umaasa na sana ay makabilang din sila sa naturang programa, lalo at hindi naman anya kasali sa nabigyan ng ayuda ang mga taxi driver. Medyo medyo masama din kasi sa amin ang malaki konsumo ng gasolina eh. Di mo, dati gagas kami ng 1.2, 1.4, ngayon 3.4. Laki nawawala sa aming kinikita araw-araw. Oo, hindi rin kami makapagkiko dahil maubos yung gasolina eh. Ayun lang. Dapat pinaparehas lang dapat. Buti yung mga tricycle, meron na silang nakakuha na sila. Kami ala pa, inasahan din namin yun. Ayon sa DOTR, wala nilang specific na ruta ang mga taxi, motorcycle taxi at Transport Network Vehicle Service o TNVS kung kaya't hindi muna sila kasali sa service contracting. Pero hindi naman po ibig sabihin na wala na pong ibang inisyatibo ang ating gobyerno. Ang sinasabi lang po natin ngayon, pagdating naman sa ating service contracting program,
ang talaga pong makikinabang ay yun yung mga may ruta. Ngunit para kay Manibela President Mar Balbuena, band-aid solution o maliit na solusyon lamang ito kumpara sa araw-araw na hirap na nararanasan ng mga public utility vehicle driver. Sigurado bang maibibigay po yung pondo na to at sigurado po bang maire-roll out dito sa mga driver itong programa na ito? Take note po, nasa 300,000 po ang PUB sa buong Pilipinas. Jeepney pa lamang po yan at UB Express. So kung 50,000, ilang porsyento lang po ito? Wala pang 50%. Nasa 1/4 lang po. Ang nasa 25 to 30% lang po ang makaka-avail ng programa. Paano po yung hindi makaka-avail? Paano naman sila? Wala ba tayong maisip na solusyon, aksyon na lahat po ng driver ay makikinabang po dito? Yung band-aid solution po nila, yung tatapalan nila, kulang na kulang pa. Yung band-aid nila, kulang pa para tapalan o gamutin itong naghihikahos na transportasyon. Dagdag pa ni Balbuena, imbis na ang mga pasahero ang bigyan ng discount, ay mas mainam pa rin na maialis ang buwis na ipinapataw sa presyo ng langis kasabay ng fuel subsidy. Hindi po ba dapat yung driver na magkakarga sa gasolinahan ang bigyan ng 40% to 50% po na discount? Tuwing magpapakarga kami, hindi po yung commuter ang bigyan nyo ng discount. So pag pinagsama po yung 10 pesos na subsidized per liter, yung value-added tax, excise tax, at saka po itong rollback, aabutin pa po ng 50 pesos ang matitipid namin dito sa krisis na ito. Malaking bagay po sana kung ganito po katalas mag-isip yung mga namumuno sa gobyerno. Samantala, sa Malacanang press briefing, tiniyak naman ng LTFRB na may sapat na pampublikong sasakyan ang mamamasada, peak hours man o hindi. Actually, it's the peak that we are concerned of, no? Na dapat pagkaroon po tayo ng mga sasakyan during the peak hours pagpasok ng mga trabador at saka paglabas po nila. But we'd like to make sure also that during the off-peak, tuloy-tuloy pa rin po ang takbo. Mamaya magsihintuan sa gitna eh. So we're monitoring both. Bukas, ilalabas ng LTFRB ang mga ruta na sakop ng service contracting program kasabay na rin ng bagong fare matrix. Target naman ng LTFRB na sa April 14 ay simulan na ang pilot testing ng rollout ng fuel subsidy sa NCR at susunod naman sa probinsya. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.